P3 exam. So, yun lang naman yung scope natin today is syempre para ma-recall din natin yung mga way of solving pagdating sa mga binigay ko. So, mga binigay ko lang naman is yung shear and moment diagrams ng beams and frames. Tapos, yung mga involved na beams regarding sa 3-moment equation and sa moment distribution method. So, alam niyo na kung sino yung mga nagbigay. Huwag niyo akong sisihin doon sa mga binigay ko. Okay, start tayo. Again, paki-alert ako pag hindi na naririnig yung boses ko. Pag mag-unmute na lang anyone kung sino yung nandyan. Kung hindi na loud and clear yung boses ko and pag wala nang sumusulat. Okay? So, thank you. So start tayo for our item 1. So ito yung nandito actually. Yun yung ewan ko kung anong set nyo pero set B yung nandito sa akin. So this one. I mean, pare-pares lang naman pala yung sunod-sunod doon sa set A and set B. So yung choices lang naman yung nag-jumble doon. Okay. So ito yung situation 1 natin, yun yung beam na ito. So ang pinapahanap lang naman dito is identify the shear diagram of the given beam. So identify the moment diagram of the given beam. Okay, so probably nanibago kayo kasi merong choices tapos ganito lang, walang numbers as in drawing lang talaga ng diagram. So usually minsan ganyan ang binibigay sa exam. Okay? Kaya yan, walang numbers, walang figures, walang degree of curve, wala. So ganyan lang talaga as is na drawing lang minsan yung binibigay. Okay? So sagutin natin ito. So mabilisan lang naman to since shear moment diagram lang naman to. Okay? So first and foremost, isolve natin yung reaction. Okay? So meron tayong let's say this one is point A and point B. So isolve natin yung reaction natin sa A. Okay, reaction natin sa A, or should I say AY since hinge yan. Okay, hindi naman magmamatter yung actual na reaction kasi wala naman tayong pinapahanap na actual diagram. So focus na lang tayo sa shear diagram natin, okay? So AY natin and dito roller, so reaction sa B. Okay? So para ma-solve natin yung mga reactions, so mag-summation moment lang tayo. So summation moment tayo sa B. Okay? Clockwise, positive. Okay? So we have AY and moment arm ni AY is 15 plus 6 plus 6, that is 27. Okay? Minus itong UDL natin. Again, kunin natin yung area, 10 times 15. Okay, tapos ang moment arm natin is 15 divided by 2. Diba? Ito yung moment arm natin, kalahati ng rectangular loading. 15 divided by 2 plus itong natitirang distance na to na 6 plus 6. Magmo-moment tayo sa B, okay? So that is 12. Okay? Again, negative moment siya kasi, negative moment. Negative yung sign convention kasi, sabi natin, positive clockwise. Okay? So next, meron tayong positive na moment which is 162. So 162. Tapos meron tayo dito naka-slope na point load. So kunin lang natin yung corresponding vertical component niya. Okay, so that is 50 times 4 over 5. O bakit 5 yan? Kasi, di ba, 3, 4, 5. Okay? Yung mga ganitong bagay, yung mga slope, dapat memorize nyo itong mga may table ito na pinagme-memorizean. So, hindi ko na siya memorize. Ang memorize ko lang ito, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So, 4 over 5. So, that is equivalent sa pag-solve niyan sa calculator. So, wala akong calculator dito. So, sabayan nyo na lang ako mag-calculator. So, pati ako, magka-calculator na lang din. So, 50 over 5, that is 40. Okay? So, meron tayong 40 kN dito na point load. Okay? That is the vertical component nung 50 kN na point load sa given beam. So, that is again minus 40. Moment arm niya is C6. Okay? So, equal to 0. Solve natin si AY. So, calculator lang tayo. So, 10, 15
moment arm natin na 15 over 2 plus 12 plus 16 minus 40 times 6. Okay, so that is 3149 divided by 27. Oh, saan ako nagkamali? Ba't may mali ako? Sir, yung 162 po. Yun, 162. Okay, thank you. Kung sino man yun, papasa ka. Okay, thank you. 162. Okay, so divided by 27. Oh, okay na ba? Same ba tayo? That is 111.222. Okay? So again, ganun, maganda yung ganun. Pakisabihan ako if may mali ako. Okay? So thank you doon sa nagsalita. God bless you. Okay? Papasa ka. 111.222. Okay? So again, yung advice ko sa inyo dati, okay, sa mga naging handle ko, so pag in solving reactions, mas maganda if nagmo-moment ka lagi. Ano? Okay? Kasi dito, pwede mo nang masolve si reaction sa B, okay, by using summation forces Y. Ano? Okay? Positive, pataas. Pwede mo na itong gamitin, actually. Pero sabi ko nga sa inyo, sa mga naging handle ko, mas maganda if in solving reactions, mas maganda na mag-take summation moment tayo lagi. Kasi, for example, ito, mali. Kasi ito ginamit mo, maapektuhan yung sagot mo dito. Tama? So, mamamali din to. Okay? So, para mas sure tayo, mag-summation moment na lang tayo ulit. Okay? Pero kung tiwala ka talaga sa sarili mo, di mag-summation forces Y ka. Mas masolve mo na si RB dito. Okay? Pero, minsan kasi, hindi ganun yung ginagawa ko. Mas trip ko talaga na mag-summation moment ako lagi. Kasi pag mali ito, at least dito, may chance na tumama. Okay? Kasi hindi siya maapektuhan ng sagot dito na mali. Okay? Pero considering na tama ito, na confident ka dito, hindi mag-summation forces vertical ka na lang. Okay? Kung confident ka talaga. So, ako sigurista kasi ako kaya gusto ko, sinusolve ko na lang ulit. Okay? Yung moment. Okay? So, summation moment tayo sa A, point A. Again, clockwise, positive tayo ulit. So, negative RB, negative moment siya. So, negative RB times moment arm na 27 plus, again, 10. Kunin lang natin yung area, 10 times 15. Okay? Tapos, moment arm natin is 15 over 2. Kalahati ng 15. Okay? Tapos, plus 162. Tapos, plus 40 times 15 plus 6, that is 21. Equal to 0. So, reaction natin sa B is, solve natin, 10 times 5, 15 pala. Tapos, 15 over 2 plus 162 plus 40 times 21 divided by 27. So, 78 point, okay, 78.778 kN. Okay? So, again, pag nag-summation forces vertical ka, yan lang din mapapalabas mo. Okay? So, ayan. Gusto ko lang pahirapan sarili ko minsan. Okay? So, 778. Okay? So, pinapahanap sa una is isa yung test paper dito. So, identify the shear diagram of the given beam. Okay, so i-drawing lang natin yung shear diagram natin. Wala akong line dito na nabuo. So, tayo na lang mag-line. Straight out. Okay? So, 112. Okay? 111.222. Okay? Bababa tayo ng, okay? 10 times 15. Tama? Ganun lang naman mag-shared moment diagram, di ba? So, I bet na malakas tayo dito sa shared moment diagram. Gamit naman ito eh. So, 38, negative 38. Again, that is 111.222 minus 10 times 15. Okay? So, that is negative 38.778. Tapos, wala tayong existing load dito sa beam na to. So, therefore, straight lang tayo dito.
Tapos, meron tayong point load dito sa part na to, which is 40, yung vertical component natin. So that is minus 40. So we have negative 78. So negative 78.778. Okay, tapos wala tayong existing loads ulit. Tapos tataas tayo dito kasi may reaction na pataas. Therefore, mapapazero mo na yan. Okay? So, I think alam nyo naman na may times na nagzi-zero tayo dito. Okay? Pero may times na sa moment niya, pagdating sa moment diagram mo, is hindi mo mapapazero. So, may times talaga na ganun. Mapapazero mo yung shared moment diagram, pero mali yung sagot mo dun. Mali yung diagram mo. Okay, so mas magandang gawin nyo dito is double check yung mga values lagi. Baka sa reactions ka nagkamali, most likely sa reactions ka magkakamali. Okay? Basta yun ang important note natin dito. Always review yung mga solution nyo sa reactions. Okay, kasi may possibility talaga na mag-zero out yung shear diagram mo dito, pero mali yung sagot. Okay. So from mechanics naman, alam nyo naman na yan. Okay. Okay, check ko lang. Saglit, may check lang ako. Okay. So dun sa choices natin, ang sagot natin is, saan ba yung pinakakamukha dyan? Ito, di ba? Okay. So yun yung sagot natin. Okay. Okay. Siguro ibayin lang natin red. Okay, yung may erase. Di ganyan na. So yan yung sagot natin. Letter A. Yan yung pinakakamukha. Okay, yung iba, drawing ko lang. Eme lang yan. Okay. So sinong nakakuha dito? Most likely naman, nakuha nyo ng lahat, sino nakakuha nun? Aliwa. Very good, Juan. Sino to? Juan. Johnson. Maminta. Okay, very good. Ito yung kanina. Okay. Pati si Janino. Okay, thank you sa mga response nyo. So, number 2 naman tayo. Identify the moment diagram of the beam. So, ganun lang ulit. Drawing lang natin yung moment diagram natin dito. Okay. So, again, meron tayong ditong point of zero shear. Okay. So, most likely, pwede dyan mag-occur yung maximum moment natin. Possible na nandyan. Okay, tingnan lang natin. Okay. So, solve natin muna yung mga areas natin since area method yung ginagamit natin dito. So, first and foremost, kunin muna natin yung distance x natin dito. Okay. So, para makuha yan, ano yung solution natin? At the back of your mind, most likely, ang inisip nyo, ratio and proportion. Okay. So, mag-ingat tayo pagdating sa mga shear moment diagrams natin. Okay. Pag triangle, pag first degree, ratio and proportion tayo. Okay. Pag second degree, that is square proper cube parabola. And so on and so forth. And degree, gamitin natin yung general equation natin. Okay? So, na-discuss ko naman na yun dati. Tingnan nyo na lang sa notes nyo. Okay, so ratio and proportion tayo. So, kukunin natin dito na triangle is ito. I-green natin. Ito. Itong triangle na to. Diba? The big triangle tapos itong small triangle na to. Okay? So, ratio and proportion tayo. So, we have 1, most probably si x na lang since ratio and proportion. So, x, ang corresponding height niya is 111.222 equals yung x ng malaking triangle, yung buong triangle natin, that is 15. Diba? So, that is 15 over total height niya, corresponding height niya, that is 111.222 plus. Okay, ito yun, no? Okay, plus, anong value niyan? That is 38.778. Okay, so 111.222 plus 38.778. Oh, sir, negative yan. Bakit plinas mo dito? Common sense lang. Kunin lang natin yung total height nito. Kaya pinag-add natin absolute value. Okay? So, corresponding x natin, solve lang natin. So, 111.222, 15 over 111.222 plus 38.778. So, that is 11.122. Tama ba?
Or ako na naman mali. 1538.718 pala. Ay, 778. Ano? Okay. So, 11.122 ba? Nakuha natin? Yes, sir. Okay, thank you. Papasa ka. Okay, 11.122. Okay, so this one is 11.122. Tapos, kunin lang natin ito. That is 15 minus our answer. That is 3.878. Okay? So, kunin lang natin yung mga areas natin. Yung mga corresponding areas natin. Let's say blue na lang. So, this one, ang area natin dyan, triangle lang natin. Hindi ko na isusulat yung solution. Alam nyo naman mag-area. So, that is 0.5 or 1/2 times the height na 11.222 times base na 11.122. Okay? So that is, saan na yung penta ba eh? That is 618.506. Ano yan? May nag-message. Ano yan? Ano yan? Yan dito si Ma'am Kiril. Hi daw, hi daw. Good afternoon din daw. Hello everyone! Sige, magulo. Magulo. Manjari magugulo. Kita ba't nanonood sila eh? Okay. Mga magulo. Huwag niyo silang pansinin. Dito kayo mag-focus sa akin. Okay. Bye-bye. Goodbye. Okay. So dito tayo. Ulit, kunin lang natin yung area. So paki-verify kung tama, same time na napapalabas na area, okay? So again, there is 0.5, 38.778 times the base na 3.878. So this one is 75.191. Okay? Yan yung mga areas natin, okay? Ito, area natin dyan, that is 38.778 times 6. So that is 232.668. Okay? Next area natin dito, that is 78.778 times 6. So that is 472. So that is 472.668. Okay? So that is our corresponding areas natin. So drawing na natin yung shear moment diagram natin. Ano magandang kulay? Purple. Okay? So 618. 618 ba? 0.5, 11.122 times. Same ba tayo na napapalabas, guys? Same naman, ano? Okay. So decreasing yan, so sad tayo, ano? Decreasing, so sad tayo. Sad. Parang yung mga, ano, scores ng mga blocks ko sa, ano, quiz 1 nila. So sad. Okay. So 618.506. Tapos bababa tayo ng 75.191. Ano? Again, decreasing yan, so sad tayo. Okay, so anong value natin dyan? Minus 75.191. So that is 543. So this one is, dito ko na lang isulat ha. 543.315. Okay? So most likely yung iba sa inyo, I think may mga lumapit sa akin, sir, hindi namin mapa-zero share, ay mapa-zero yung ano. Baka kasi nakalimutan niyo yung moment dito. Ano? May existing moment pa tayo sa taas. Okay? So baka nakalimutan yung i-add yan. Okay? So i-add natin yan kasi clockwise moment siya. Positive moment yan. Okay? So 543 plus 162. Okay? So that is 705. Tataas tayo dito. So that is 705.315. Okay? Okay. Okay? Okay. Tapos, again, this one is second degree. Second degree. Tapos, bababa tayo, okay, ng first degree ng 232.668. 472 tapos 668. Diba? Pagkakita nyo sa calculator yan, tapos ito yung lumabas. Amen. Zero na yan. Ang galing. Okay.
So 472.647. Ngayon, pag hindi ito yung nakita nyo yung value sa calculator nyo, hallelujah. Di ba? Pangit ang drawing ko, ano? So, pagpasensya nyo na, ano? Okay. Maganda ba yung drawing ko? Maganda ba? Ang mag-heart papasa. Palakpakan. Very good, very good, very good. Okay. So, yan yung drawing ng moment diagram natin. Ano? So, again, first degree. So, tingnan natin yung pinakamalapit na mukha sa drawing natin. So, most likely ito. Okay, kung tingnan natin. Yun nga lang, dito lang nagkatalo, ano? Kasi pangit yung drawing ko eh. Pero sabi niyo maganda eh. Okay. So, yan. Mali lang talaga yung drawing ko. Pangit lang talaga. So, ito yung pinakamalapit. Okay. So, ang sagot natin dito is letter A ulit. A. Galing ano? Letter A. So, naintindihan ba? Yung situation number 1 natin? Yung shear moment diagram ng beam natin? Palakpakan. Very good, very good, very good. Okay? So, I hope nakuha nyo to, no? Sobrang dali lang naman ito eh. Okay? So, dapat itong shear moment diagram natin, alam na natin gawin ito from mechanics pa lang. Okay? So, paano kayo nakapasa ng mechanics pag hindi nyo kabisado ang shear moment diagram? Ano? Okay? So, ito, recall lang talaga tayo. Okay? Papunta tayo dito sa number 3. Okay? So, meron tayo ditong terms. Okay? So, most likely, yung iba sa inyo, baka nabigla. Bakit daming terms na lumabas? Okay? Ilan yung lumabas eh? 1. So, na yung mga terms dito? 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Ay, parang iba to iba nga to. Basta madami atang lumabas eh. Okay, so ito sagutan natin ito. Parang mali yung na-download ko. Okay, so number 3 tayo. So the point where the shear diagram crosses 0 usually corresponds to. So anong sagot dito? Pakitype nga sa chat box. Anong sagot natin dito? Magantay ako sa chat box. A, B, C, or D, or E. Baka may nagsagot pa ng E dyan. Ewan ko na lang. Anong sagot natin? A? Ano ba yung A? Point of contraflexure. Letter A? Ano yung masagot ng iba dyan? Yung iba, point of contraflexure. Sige, mag-aantay ako. Hanggat may magsabi ng E. Gusto ko may magsagot ng E eh. Loko. Ay, sagot talaga ng E. Agi, ini, sobra lang mo ni, sobra lang. Unihiri lang mo ni. Tantanan mo ko rin, Dre. Okay. A po, grabe. May exclamation pa. Galit ko. Galit yun. Yung mga sagot. Mga sumagot ng E. Very good. Okay. C, pogi. Tantanan mo ko, Korea. Singani. Ang sagot natin dito is letter. Ang galing ako. So, ang sagot natin dito is letter. Drum roll, please. Okay. Sagot natin dito is letter C. Maximum bending moment. Bakit mali yung letter A? Kita ko ang daming sumagot ng letter A. Point of contraflexure. Ano bang meaning ng contraflexure? Okay. Hindi ko ba ito nabanggit ng lectures ko? Okay. Ano bang meaning ng contraflexure? Sabi ni Jasmine K. Delaten Mendoza. Sabi ni Jasmine, 0 ang moment. Okay? Ibig sabihin ng contraflexure, 0 yung moment natin. Okay? So contraflexure is the point where our maximum or where our bending moment is 0. Okay? Yun yung contraflexure natin.
Okay? So kunwari, ito yung shear diagram natin. Yung moment diagram natin, for example. Okay, ngayon, pag nag-pass through, for example, nagganyan, okay? So this one is what we call our point of contraflexion. Kung saan zero yung ating moment diagram. Okay, pero ano bang tanong dito? The point where the shear diagram crosses zero. Okay? O, sa tingin nyo, balikan natin yung drawing natin kanina. Okay? The point where the shear diagram crosses zero is this point. Okay? Sabi ko kanina, di ba? Baka dyan manggagaling yung maximum moment natin. Pero hindi pala. Kasi dito yung maximum bending moment natin. Okay? Pero bakit ko na-assume na dito yung maximum bending moment natin? Kasi usually, dyan nalolocate yung maximum moment natin. Balikan nyo yung mga pset natin, ganun. Diba usually, pag nandito sa point of zero shear, andun yung maximum moment. Kaya nga, yung term natin dito, yung terminology na ginamit dito is usually. Okay? Okay, usually kasi most likely corresponds to. So, ang sagot natin dyan is maximum bending moment. Okay? Pag may nagsagot ng fixed support dyan, tapos roller support, okay, pingpulong ko itulong to. Mali-mali. Okay? So, tatanggapin ko pa yung A. Pero pag B tapos D yung sagot mo, aliw-aliw. Okay? So, letter C ang sagot natin. Maximum bending moment. Again, yung contraflexure, baka lumabas sa CFE. Baka lang naman. Pag si contraflexure, ang tinatanong dito, the point where the moment diagram crosses zero, ang sagot natin doon, point of contraflexure. Okay? Naintindihan nga ni? Naintindihan ba? Okay, yes, naintindihan. Palakpakan. May online palakpakan tayo dito. Asan ba yung online palakpakan natin dito? Palakpakan. Very good, very good. Okay, punta na tayo sa next item natin kasi nagmumukha na tayong timang. Dito. Ako din nagbigay nito. Okay, situation number 2. So given the following frame, grabe, wrong grammar pa. Given the following frame, solve the following. Okay? So pinapahanap naman dito, okay, for number 4, identify which is the correct shear diagram of the member with roller support. Okay, with roller support. Saan ba yung roller support natin dyan? So ito, di ba? So with roller support, yan yung member na tinutukoy natin. Okay? So which is correct. Tapos, next, what is the maximum moment of the frame? So given frame natin na to, what is the maximum moment daw na na-produce? So it's either nandito sa member na to, okay, it's either na nandito sa member na to or itong member na to. So kailan natin i-solve both? Ano? Pipilitan tayo mag-solve both. Tapos ito, identify which is the correct moment diagram for the given frame. Wrong grammar ulit. For the given frame. Okay? So, yan. Yung tinuro ko sa inyo, di ba? Sabi natin, ano ba yung final itsura nung frame natin pag drino natin yung moment diagram niya. Ano? So, isolve natin yan talaga lahat. Okay, solve natin nga ni... Okay. So, solve natin. Dito tayo. So, first and foremost, we need to solve for the reactions. Okay? So, mag-solve muna tayo ng reactions natin. So, meron tayong reaction ng A dito, since roller yan. Tapos dito, sa B, that is a hinge support. So, meron tayong vertical reaction and meron tayong horizontal reaction. Now, if we will assume the direction of BX, pa-right siya. Bakit siya pa-right? Kasi meron tayong counter dito na pa-left na load. Okay? So, considering this one, we need to solve for the resultant nito. Ano? So, ang resultant nito is 2 times, okay. So, pakisolve na lang dyan. Ano ba yung length nitong member na to? Sulat nga natin yung length niya. So, that is 10 squared. Kaya na lang yun. 10 squared plus 15 squared para makuha natin yung length na to. Okay? Yung length na to is equivalent sa 5 squared of 13. Okay? Cute. Okay? So, para ma-solve natin yung reactions, resultant, that is 2
times 5 squared of 13. So that is 2 times answer. So that is 10 squared of 13. Okay? Kinalki ko pa. Pero 5 times 2 na lang dito. That is our resultant. Aki palaki. Sorry. Tapos ayusin ko tayo. Squared of 13. Pag nauurat pa kayo, kain lang kayo. Pag gusto nyo na umalis, di alis, bye-bye. Okay. So that is our resultant. So kunin lang natin yung vertical components and horizontal components ng resultant natin. So kunin lang natin saglit. Tapos ito. Okay. So para makuha yan, that is 10 squared of 13. Again, we need to get the slope. So meron tayong slope dito. So pag i-simplify natin yung 15 over 2. Okay. So dito, napansin ko before, ang daming nagkakamali dito. Ewan ko bakit. Okay? Tapos yung iba, yung tanong pa nila is, yung tanong nila is basically understandable naman na. Okay? Kasi ang ginagawa ko dito kasi, yung iba kasi 15. Pero kasi ako, ang ginagawa ko, sinisimplify ko yung 15 tapos 10. Kasi ayoko yung ganyan. So pag i-simplify natin yan, di ba? Possible na this one is 3, 2. Okay? Di ba, mas maganda tingnan na single number ito. Ayoko yung ganito kasi. Pwede mo naman kasi simplify. Yung iba kasi, nagtanong before, sir, mali yung slope mo. Okay. So, ganito yan kasi. Sinimplify ko lang talaga siya. Okay, sa calculator. Kasi mas gusto ko ganito. Single number. Pero kayo, trip nyo. Kung anong trip nyo sa buhay. Okay. So, ang slope natin dito is 2, 3. Tapos, solve natin yan. That is square root of 13. O parang ito. Memorize ito. 2, 3 squared of 13. Ganun. Para mabilis kayo mag-solve. Okay? So ito, yung vertical component natin. Okay, that is 2 times square root of 13. Bakit 2? Bakit 2 ito? Okay, bakit 2? May perpendicular sa kanya. Ayan o, si 2. So ganun lang yung technique. Kunin mo yung perpendicular niya. So that is 20k. Tapos yung horizontal component natin, that is 10 square root of 13. Okay, yung perpendicular sa kanya, that is 3 square root of 13. Okay, so this one is 30. Okay. Baka ito, calculate nyo pa. Cancel lang yan. Okay, so nakuha na natin yung mga components natin for our resultant. So solve na natin yung reaction. So mag-solve tayo ng reaction, mag-moment tayo sa B ulit. Okay? Pero makukuha na natin pala agad si Bx natin. Okay? So Bx natin dito, isa lang naman yung x forces natin dyan, that is 30. So therefore, Bx natin is 30k. Okay? So I hope naintindihan yun. Nag-iisa lang naman yan. Nag-iisa lang siya na x force natin. So moment tayo sa B, clockwise, positive. So Ra natin times moment arm niya na 30. Check ko lang kung buhay pa yung iba. 218. Monitor natin yung attendance. Hindi naman record. Gusto ko lang yung monitor. 218. Yung iba kasi urat na. Tapos, be honest din naman, pag ako yung nakikinig dito ngayon, tulog ko na. Maglalaro na lang ako ng ML lang. Okay. So, RA times 30 na moment arm minus, ito, yung moment natin itong 2 dito na UDL. So, 2, length niya is 20. And ang moment arm niya is kalahati ng 20. Okay, sulat ko na lang solution. So, 20 over 2, yung kalahati nito, plus 10. Okay? So, that is, meron pa pala. So, yung moment natin ito, itong resultant natin na to. Okay, yung resultant natin na yan. Okay, so that is minus 10 square root of 13. Ano moment arm niya? Kalahati ni 5 yung length ng member na yan. So that is 5 square root of 13. So 5 square root of 13 divided by 2 equal to 0. So RA natin, so reaction at A natin, solve natin. So 220 minus 10 square root of 13. 5 square root of 13, 2 divided by 30. So 37.5.
So RA natin is 37.5. So pa-verify if tama yan. Pag mali, chat sa chat box. Okay? So next, kunin natin yung BX. So BX na lang ang nawawala sa atin. Ano? So BX natin, again, mas gugustuhin kong mag-summation moment. Okay? Pwede kayo mag-summation versus vertical, pwede yun. So walang problema doon. Pero mas gusto ko mag-summation moment na lang ako ulit. Mas safe kasi yung ganun. Mas gusto ko yung trip ko na ganun. Okay, kung gusto niyo yung ganun. So BY, 30 yung moment arm niya. Plus, moment lang natin ulit ito. Yung ano na yan. Yung loading na yan. Moment arm niya is 20 divided by 2. Yung kalahati ng 20. Tapos, plus, okay. So, alangan na i-moment natin ito, yung resultant mismo. Anong moment arm natin dito? Diba? So, kailangan pa natin mag-solve. Involving geometry. Okay? So, mas maganda yung components na lang yung pakialaman natin. Okay? So, si 20 na component, vertical component. So, 20, moment arm niya is, syempre, kalahati na nito, ng 10. Ano? Okay, kasi nasa gitna yan eh. Gitna yan. Okay? So, most likely talaga, kalahati yan ng 10. Okay? So, 10 divided by 2 plus 20 pa. Okay, yung moment ng 20. Okay? Tapos meron pang, may manok. Plus 30. Tapos moment arm natin dito is, okay, kalahati lang nito. Kalahati ng 15. That is 7.5. Ano? Okay? So, BY natin, solve lang natin. 2, 20, 10 plus 20, 5 plus 20 plus 37, 30. Huh? Okay. Okay, may nakalimutan ako. Sorry. So, minus 30. Yung BX natin, ito. Okay, meron pa pala yan. Moment natin. Okay? So, minus 30 times 15 divided by 30. So, BY natin is 22.5. Okay? So, RB natin is 22.5. Okay. Okay, so tama ba yung same ba tayo ng reactions? Anyone? Ito lang mga nakikita ko sa screen ko eh. Okay, thank you. King Alex, grabe nung pangalan. Respetado. Thank you, King. May dalawang King pala dito. Grabe, pinanganak na hari. Okay. So next tayo, mag-share moment diagram na tayo. Ano? Di ba? May prepare na ako dito. Okay. So kinat na natin yan. Okay. So ilagay lang natin yung mga na-solve natin na reactions. So this one is 37.5. Great. Pagod na ako eh. Gusto ko na matulog. So reaction at A dito is 37.5. Okay? Now, meron tayong point C. Let's call that point C na lang. Okay? Yung sa beam natin. Ay, sa frame natin. Let's call that point C. Again, hindi yan siya. Pinoint out ko lang na C. Point C. Okay? So, syempre, pag nag-cut tayo sa frame natin, di ba? May mapapalabas tayong tatlong reactions dyan. Or internal forces. Okay? So, that is our shear. Okay? Our axial. Tapos moment, syempre. Okay? Ngayon, mag-decide kayo kung anong gusto yung direction. So, usually naman, okay, ito, pataas. Ito, ewan ko, kasi 0 lang din naman yan mamaya. Cx natin is equal to 0. Tapos itong moment natin, syempre, pag ganyan ang cut natin sa left side, that is counterclockwise. Ano? So, that is MC. So, this one is our CY. Okay? So, solving for CY, kung mag-summation, tawag dito, summation forces, vertical lang tayo. Ano? Okay? So, that is CY na pataas plus 37.5. So, nakalimutan ko yung length dito. Ng length nito, this one is 20. Ano ba? 20 feet. So, this one is 20 feet. So, minus 2 times 20. Okay, so ilan si CY? So, paki-compute nga, 37.5 minus 40. So, that is 2.5.
Pataas na 2.5. So, na-verify natin na pataas siya, yung CY talaga. Okay, pataas sa member na to. So, tama yung assumption natin dito. Okay, next, mag-moment tayo sa C. Mag-moment tayo sa C para makuha natin yung moment sa C. O, diba? Nonsense, ano? So, negative MC, okay, kasi counterclockwise siya, plus 37.5 na reaction sa A, moment arm niya is 20, minus yung UDL natin, 2, area niya, 2 times 20, tapos moment arm niya is 20 over 2. So therefore, our moment sa C is equivalent sa 37.5, 20 minus 2 times 20, 10. So 350. Okay, so I hope same time na naman napapalabas. Yan, pag may correction, sabihin niyo lang. Okay. So meron na tayong mga reactions natin. Again, this one is 2.5. Again, tama yung assume direction natin dito. So 350, so hindi natin papalitan. Correct assumption tayo. So 350 dito. Okay? So pwede na tayo mag-axial shear diagram. Ano? So sa axial, wala naman na tayong ibang involved dyan. Okay? So sa axial, kasi ganyan na lang. Tapos, ganyan na lang. Ang galing. Okay? So sa actual, wala tayong ano dito. Involved na forces. So 0 yan all through. Pag sa quiz ito, 1 point, 1 point. Okay. So sa shear diagram tayo. So shear diagram, ito yung pataas dito na reaction na 37.5. Ito 37.5. Tapos bababa tayo ng 2 times 20. O 2 times 20 ilan? 37.5 minus 2 times 20. That is 2.5. Negative 2.5. Okay. That is negative 2.5. Sa taas tayo dito ng 2.5. 0 nga ni. Okay. Saan galing yung nga ni? Okay, so titingnan natin. Choices natin dito. Ano naman ito? So kung titingnan natin, saan ba tayo dito? Okay. Okay. So pinakakamukha niya, syempre, first degree ito. Wala na mag-second degree yan. O, first degree tayo dito, yan lang naman. Tapos wala na yan, pangit na yan. So ito yung pinaka tamang sagot. Okay, so letter B. Sino man nakakuha nito? Baka may nagkamali pa dito. Kasi may man nakakuha. Ginag-isip si Harry. Okay. So I hope nakuha ninyo to. So solve na natin yung moment diagram naman natin dito. So again, kunin lang natin yung mga corresponding areas natin. Okay. So ito again, meron tayo ditong point of, point of zero shear. Hindi yan point of contraflexure. Ano? So that is point of zero shear. So kunin natin ulit yung x natin dito. So this one is, so kayo na mag-ratio proportion kasi alam niyo naman na yan. So that is 1.25. So yun din naman yung nasa choices eh. Okay. So 18.75 plus 1.25. So kayo na lang mag-ratio proportion yan. So kunin natin yung area natin. Kunin natin yung area nito. Solve natin 0.5, 18.75 times 37.5. So this one is 351.563. Okay? Tapos ito, yung area natin dito, is 0.5, 2.5, 1.25. So that is 1.563. Okay? So dito, again, decreasing yan. So sad tayo. Tapos positive moment yan. So dapat nasa taas ng diagram. So that is 351.563. Ba't blue na yung nagamit ko? Sige, ganyan na. Blue na. Cute eh. O tapos, pababa tayo ng 1.563. So that is 350. Ano? Okay. So 350. Okay. So ano napansin nyo? Okay. Maximum bending moment natin is nag-occur doon sa point of zero shear. Okay. So that usually happens. Kung observant kayo, napapansin nyo na yan dati pa. Okay. So yan yung ating shear moment diagram ng member AC. Okay. So punta na tayo doon sa ating
Punta na tayo dun sa ating member CB. Okay? So, dito siya. So, solve lang, isulat lang natin yung mga corresponding reactions natin dito. So, BX natin is 30. Tapos, BY natin is equal sa 22.5. Okay? Next, yung mga na-solve natin kanina, na reaction sa C. So, magsisame lang yan talaga doon sa kabila. Okay? So, pwede nyo isolve ulit dito yung mga internal forces natin dito or i-adapt nyo na lang yung na-solve natin dito. Okay? Again, ang pinaka-safe, syempre, isolve nyo ulit dito. Isolve nyo na lang ulit gamit itong member na to. Pero, sure ako naman na ganito yan. Okay. So, pang verification purposes, isolve nyo ulit gamit ito. Itong member na to. Pero kung tamad na kayo, di copy na lang natin ito. So, ito, counterclockwise siya dito. So, therefore, clockwise dito. Yung MC natin. Which is 350. Okay? Tapos, 0 yung X natin, CX natin dito. Tapos yung 2.5 natin kanina is pataas. Therefore, pababa yung CY natin dito. Tama? Diba? Opposite direction pag different member yung sa cutting natin. Okay? So, yan. Tapos, sulat lang natin ulit yung natin. Tawag dito? Yung mga forces natin dito, yung resultant natin. Kasi kailangan natin yan mamaya. Explain ko later. So, 10 square root of 13. Tapos, yung mga components natin. So, this one is 20. Tapos, ito, 30. Okay? So, yung tinuro ko sa inyo before, recall lang natin. Saglit lang, inom ako. Okay? Sabi ko sa inyo, di ba? I-convert natin itong mga reactions na to since i-convert natin siya doon sa mismong axis ng ating member. So, balikan natin yung naging talakay natin dati. Talakay. So, balikan natin yung naging lesson natin before. Yung tinuro ko sa inyong step by step. Ano yung step by step? Step by the step. Ganito yan. So, sa ibang blocks, makinig na lang kayo. Kasi meron kaming step by the step dito. Okay? So, at CY, okay, at CY tayo. Again, ano yung first step natin? Sa mga naging hawak ko. Ano yung first step natin? Check ko nga yung docs. First step, tuldok. Very good, Acosta. First step natin, tuldok. May mga ibang blocks dyan. Tuldok ang first step natin dito. First step natin, tuldok. Galing tuldok ang first step natin dito. Tapos second step is drawing natin yung CY natin na value, which is 2.5. Okay? So, again, ginagawa natin to para ma-simplify natin yung load diagram natin later on. Kasi susulat natin yung load diagram natin. Sulat natin dito. Okay? Perfect. Okay na. Okay. Hello, but saglit lang. Saglit lang nga ni... Okay. Mingal may man ay. Ititinula ko yan. Okay? Pangit yung drawing. Ayan, load diagram. Susulat kasi natin mamaya dyan. Para ma-simplify. Okay. Okay, first step natin, tuldok. Tapos sulat mo lang yung corresponding force niya, which is 2.5. Tapos, third step is i-drawing lang natin yung axis ng member natin. O, paano ba yung orientation? Maingal yan man. Ititinula ko na to. Okay. So yung member yung axis ng member natin, igayahin lang natin yung drawing niya. Ganyan. Tapos, step natin dito is yung perpendicular. Gagawa tayo ng perpendicular line doon sa member na axis natin. Yung axis ng member natin. Okay? So again, ito yung axis ng member natin. Pumapangit yung drawing ko. Ito yung axis ng member natin. Tapos ito yung perpendicular axis sa kanya. So parang gumagawa lang tayo ng Cartesian plane dito. Okay? Tapos i-drawing lang natin yung slope natin dito. Ano ba yung slope natin dito? Again, that is, ano ba yung slope natin dito?
3 square root of 13. Okay? So, drawing lang natin yung original slope. Okay? Tapos, pagdating dito sa kabila, babalik-tarin mo lang yan. So, 3, 2 square root of 13. Di ba napansin mo? Binaliktad ko lang yan. Pansin mo? Pag di mo napansin, edi wala. Kaliwa. Okay? So, baliktarin mo lang yan. Okay? Tapos, isusulat lang natin dito yung corresponding. Ito long method ito actually. Pero kung kabisado mo mag-slope, alam mo na ang gagawin mo. Pero again, this lesson, itong tinuturo ko is for those na medyo nalilito pa pagdating sa paggamit ng slope. Okay, so mas maganda, ito gamitin mo. Basics lang tayo. So 2.5, okay. Direct natin sa kanya yung sundan natin yung direction niya which is vertical. So dito, kukunin natin ng slope is si 3. Okay. Tapos dito, likewise, vertical ang target natin. So kunin lang natin itong 2 dito. So 2 square root of 13. So pag isasolve nyo yan sa calculator, paki-verify, baka ako yung mali. So this one is 2.08. Okay, tapos ito is 1.387. Okay, so verify nga if same tayo. So kayo na mag-verify dyan. Same ba? Okay. Okay, so verify nga. Verify ko. Oh, thank you, Oliver. Okay. So same tayo, okay? So that is 1.387 tapos 2.08. Ngayon, isusulat lang natin yan dito sa ating load diagram. Okay? So this one is 2.08. Gagayahin lang natin. Pababa siya, di ba? I mean, kung titingnan mo yung axis ng member natin, pa-right siya. Okay? So that is 2.08. Tapos ito, downward. Okay? Downward na 1.387. Okay? So ganyan lang mag-load diagram. Mag-convert lang tayo ng mga forces natin in terms of the axis ng member natin. Okay? So meron pa tayong natitirang dalawa dito. Si BX tapos si BY. Okay? Si BX tapos si BY. So isa-isa lang natin ulit yan. So BX. Okay? Mayroon pa akong ituturo eh. Isa lang ba yung ituturo ko? Okay. Okay, may tuturo akong isang way para mas mapadali yung buhay-buhay natin dyan. I think sa mga handle ko, nasend ko itong solution before sa inyo. So, kung sino mang nakakatanda. Meron akong reminder before na ginawa. So, technique, sabi ko doon. If natatandaan nyo. So, meron kasi akong ditong sinusunod na rules. Okay? So, copying ko lang kasi tamad na akong gumawa ng sariling words ko. Okay, so, dito na natin ilagay. So, meron akong note dito. So, note natin dito, if you and I, if you need a component for vertical, grabing gandang note ito. So, sa mga hawak ko, I think nasend ko to sa inyo. If you need a component for vertical, choose slope that is perpendicular. O di ba ganyan ang sign natin pag symbol pala. Yan ang symbol ng perpendicular sign. Okay? Tapos, if horizontal, okay, if horizontal, choose your fighter. Choose slope that is 11. Yun lang. That is parallel. Ito yung symbol natin for perpendicular. Ito yung symbol natin for parallel. Again, basahin natin yung note natin. If you need a component for vertical, choose slope that is perpendicular. If horizontal, choose slope that is parallel. So ganito. Turuan ko kayo paano. So nakikinig ba kayo? Check ko lang. Nakikinig ba kayo? O yung mga nandito.
Nakikinig kayo? Buti pa yung dalawang hari. Okay. Okay, thank you. Kulang na lang ng isa pang king ano. There are once upon a time. There are 3 kings. Okay. Sino yan? Ano yan, hari? Okay, tatlong hari nga. Diyos ko. Tatlong hari nga. Grabe, parang Bible lang. Okay. So, ganito yan. So, ito yung shortcut ko. Ito yung long cut ko. Ito kasi, mas appropriate pagdating sa mga students na nalilito for slopes. So, ito, shortcut lang natin ito para you have 2 ways in order to solve. Okay. So, tingnan natin yung CY dito. Okay, tingnan lang natin yung CY niya. That is pababa. Pababa siya, no? Okay. Sabi natin, if you need a component for vertical, okay, choose slope that is perpendicular. Ang ibig sabihin nun, ito yung slope natin, di ba? Ito yung slope natin. Ito lang kayo tumingin. Huwag na kayo tumingin dyan sa hypotenuse. Tingnan nyo lang ito. Sino yung slope? Slope ang general term ko, okay? So, that is rise over run eh. So, ang general term ko is slope. Okay. So, tingnan nyo. Sino yung slope dyan which is perpendicular sa load natin na 2.5? Si 2, di ba? Si 2. Ngayon, anong ibig ko sabihin dito? If you need a component for vertical ang tinutukoy ko, okay? Again, i-check lang natin ano ba yung vertical, ano ba yung horizontal na yan. Ano ba yung axis ng member natin? Yung axis ng member natin is pa ganyan, di ba? So, ganyan. I-twist nyo yung ulo nyo din. Paki-twist yung ulo nyo, sundan nyo yung direction nito. O, di ba? Para kayong timang. Okay. So, sundan nyo lang yan. Tapos, ito yung vertical natin, ito yung horizontal. Yung horizontal, yung mismong member yung mismong axis ng member natin. Okay, again, this one is our member ng axis natin. That is the axis of our member pala. Tapos ito yung vertical axis. Okay, na perpendicular doon sa member natin. Okay, so ito yung tinutukoy ko dito na vertical. Tapos ito yung horizontal. Okay, so again, basahin natin. If you need a component for vertical, so kailangan ko ng vertical component. Let's say ito. Kailangan ko ng vertical component. So choose slope that is perpendicular. Perpendicular. Ito yung perpendicular slope. Okay? So that is 2. Tama. So perpendicular slope na yan. Tapos yung load natin na 2.5. Ang tanong, nag-same ba tayo dito? Nag-same ba? Yes, nag-same. Okay? So kasi yan yung shortcut ko. Okay? Ganyan lang mag-solve ng components natin using slope. Okay? Again, tingnan mo lang, if you need a component for vertical, choose slope that is perpendicular. Ang perpendicular sa kanya is 2. So therefore, yan yung gagamitin natin for 2.5. So same ba? Yes, same yan. Next, if horizontal, ito. Horizontal. If horizontal, choose slope that is parallel. Ano ba yung parallel sa 2.5 na load? Si 3, di ba? So therefore, 2.5, 3, square root of 13. Ang tanong, nag-same ba tayo? Nag-same ba? Yes, nag-same. Okay? So therefore, ganun ang, there you have 2 ways. Okay? Pwedeng ito, okay? Pwedeng yung tuldok, or pwedeng ito, yung note natin dito. Okay? It's your choice. Your music. Ano? Okay? So ganun lang. Okay. Isa pang tanong. Sir, paano mo na interpret yung direction? Ito kasi downward. Di ba downward? Downward ito. I-twist mo lang yung ulo mo, downward na yan. Okay? So ito downward, tapos ito to the right. Sundan mo lang yung direction ng force na kinoconsider mo. Okay? So syempre ito downward siya. So therefore, pag i-component mo siya, syempre pababa siya, tapos pa-right siya. Considering yung axis ng member natin. Okay? So I hope naintindihan. Naintindihan ba? Balik tayo dito. Naintindihan ba? Anyone? Okay. Pa-chat nga sa chat box yung mga iba. If naintindihan. Ano lang? Para ba? Yes, ganda.
Pag naintindihan, say yes. Okay. It's very good. Thank you. So I hope naintindihan ng mga yung mga sana karamihan. Yung MIG. Okay. Yes. Okay. Thank you for responding yung mga iba. Okay. Thank you very much. So, yun. Tapos na yung lesson natin. Tapos, pagod na ako eh. Issue. Uy, Zyrus. Tinan nyo si Zyrus. Okay. So, ganun lang. Okay. So, next, BX. Isa-isayin natin na lang ulit para maintindihan natin paano ba. Okay. So, maganda if paulit-ulit para maintindihan. Okay. Again, first step, tuldok. Okay. So, BX tayo, 30. Okay. So, 30. Tapos, yan yung second step natin, no? O, third step, i-drawing lang natin yung axis ng member natin. So, pag ganyan siya. Okay? Next, draw a perpendicular line doon sa axis natin. So, ito, perpendicular axis niya. Okay? Next step, original slope. Third step, last step, baliktarin mo lang yung original slope. Nabaliktad ko ba? Hindi. Kasi masikip eh. Ito. Okay? So, this one is 2, 3, square root of 13. Bakit baliktad yung term ko? Kaya binaliktad ko lang, tinan mo. 2 dito yung vertical, yung rise dito, 3 yung rise dito. So binaliktad ko lang. So this one is 30. Okay? Ang target natin is horizontal, therefore 2 ang kunin natin dito. Tapos dito, 3 ang kunin natin kasi target natin is horizontal. Okay? So solve lang natin. Pag-solve ito, ako na magsusolve. Mga kahiyat naman. So ang lalabas dyan is, saan ba yung solution ko dito? 24.962. Tapos dito, 16.64. Okay? So isulat lang natin dito. Okay. Pagod na ako eh. Pangalawa pa lang tayo. Sino nang pagod dyan? Okay. May nag-reply talaga, no? Ako din eh. Ayoko na eh. Ba't ko pa kasi kayo nire-review? Tapos ito 16.64. Okay. So next, at BY. So kung napansin nyo, kung sobrang dami yan, okay, kung sobrang daming members, tapos sobrang talagang paulit-ulit, Pero kung nasanay ka na, especially pag ito, nasanay mo to, sobrang bilis mo na lang mag-load diagram. Okay, trust me, sobrang bilis mo na mag-load diagram pag kabisado mo to. Pero ito, basics muna tayo. Okay? So, BY tayo. BY natin, first step, tuldok. Tapos, BY natin is 22.5. Next, original axis. Mali na tayo. Masikip eh. Dito tayo. So, BY again, that is 22.5. Original axis ng member natin. Pag ganito siya. So, ganyan siya. Next, draw a perpendicular axis sa kanya. Okay? Draw the original slope or write the original slope. Tapos, write the baliktad slope. Baliktad slope. So, ito, 22.5. Target natin is vertical. So, that is 3 square root of 13. Tapos dito, 22.5. 2 square root of 13. Bakit 2? Kasi target natin vertical. So, yung rise ang kinuha natin. Okay? So, dito, solve natin. This one is 18.721. Tapos dito, 12.481. Paki-double check yung mga sagot ko dito, okay? Paki-alert ako if may mali. Okay. So, isulat natin siya dito sa load diagram natin. Again, meron pa tayong pataas dito na 12.481. 12.481. Tapos meron tayong, ano ng oras? Grabe, 2:20 na eh.
Tama? Joke. Dito, 18.721. Okay? Okay. So, I hope naintindihan yun. Okay. So, para ma-simplify natin, no, mas maganda kasi kung sinisimplify mo to, ano? So, ano bang maganda gawin natin? Siguro, i-green natin yung total niya. Ano? So, dito, ang governing direction natin dito, ito kasi wala na tayong problema. Tig-isa lang naman yan, horizontally and vertically. So dito, tig-dalawa kasi siya. So kailangan natin kunin yung parang resultant niya, kumbaga, or yung total niya. Okay? So dito, pag kukunin natin yung total natin horizontally, that is 18.721, tapos 16.64. Okay, so ang governing direction natin is syempre pa-left, kasi mas malaki si 18. So i-total lang natin siya dito. So ganyan ko na lang, kulay green. So I hope nasusundan na kahit pangit yung drawing ko. So 18.721 minus 16.64. So that is 2.081. Ano? So 2.081. Next dito, syempre pataas yan both. So pataas yan. Pataas din yung total niya. So pakitotal yan, 12.481 plus 24.962. That is 37.4. Again, that is 37.443. Okay? So ano na bang susunod sa atin? Susunod, syempre, papasa. Okay. Okay? Ang hirap talaga nito. Ayoko. Alam nyo, pinapahirapan ko lang. Okay? Na-discard ko. Amen. Sige, hallelujah. Albacker. Pagpasensya nyo na. Uulit tayo. Ulitin natin daw. Nani. Diyos mio, Manimar. Sir, try nyo Control Z. Control Z. O nga no. Sige, Control Z. Control Z. Wala na. Na-discard ko yung annotation. Wala, ayaw. Na-discard ko yung annotation kasi. Kaya, di bali. Amen. Huwag na natin ulitin yun. Punta na tayo sa load diagram. Na-capture na yun naman siguro yung concept. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang na hindi ko na ulitin. Na-capture nyo naman siguro yung concept. Tuldok, tapos yung note natin, di ba? Okay lang. Hello? Malas. Sorry na, King Andrew. Pasensya. Tao lang. Huwag mo ko inaaway, King Andrew. May armas ako dito. Yung last slide, nawala din eh. Pasensya na. Tao lang. Di bali, mag-send na lang ako ng solution. Okay? Pero i-continue na lang natin muna yung discussion natin. Para hindi tayo mapahaba. Sinasabi ko sa'yo, King Andrew, may armas ako dito. Lumalabas yung mga armas ko. Okay? Papasensya na. Okay. I-continue lang natin ito. Magsisend na lang ako ng solution. Okay? Yung solution nasa paper eh. So, continue na lang natin yung na-discuss natin, yung na-udlot kanina. So, i-rate ko lang pasensya na, tao lang. Napaka-arte kasi. Drawing na lang sana ako ng line na gan. Kahit banking. I'm really sorry. So, ito yung green kanina.
Oh, sorry Okay, nagigilty tuloy ako. Wala na, hindi na ako makapag-focus. Mm-hmm. I'm really sorry. Di bali, may mga nagre-record naman ano. Sino nagre-record dito? May nagre-record ba? Free to record, okay? Oh, si King. Papaki-share na lang siguro ano. Papaki-share na lang. May nagre-record naman. Okay. So thank you King. King Joshua. King Joshua. So 37.443. 443. Okay? So bilisan natin kasi tumatakbo yung oras eh. Okay? So next, axial diagram tayo. So hindi naman tinatanong yung axial diagram sa atin ata. Hindi naman siya tinatanong. So hindi naman siya tinatanong pero ituro ko na lang din axial diagram para kompleto. Malay nyo sa CFE may axial diagram ano. So ganito ang concept natin for axial diagram. So ganito yung concept, okay? Kasi sabi nga natin dito pataas yung nasa taas positive, yung nasa baba negative. O likewise pagdating sa shear diagram, di ba? And moment diagram. Na ibig ko sabihin doon, positive yung nasa taas nung line natin, negative yung nasa baba niya. Di ba? Pataas, positive, pababa, negative. So dito sa atin, sign convention natin pagdating sa axial diagram, so I think naturo naman na natin to dati. Okay? So meron tayong sign convention. Okay? Meron tayong sign convention. Sign convention for axial diagram, which is pag tension, positive siya. Okay? Pag compression, negative siya. Okay? Ano ibig ko sabihin doon? Tingnan natin. For example, this one. Itong 2.08. Paki-twist ulit yung ulo nyo. Sundan nyo yung member natin, yung axis ng member natin. Si 2.08, papunta siya sa right. Okay? So kung titingnan natin, idodrawing natin siya dito, let's say dito, papunta siya sa right, di ba? So ibig sabihin, pag papunta siya sa right, kino-compress niya yung member natin. Tama? Kino-compress niya, iniipit niya eh. Iniipit niya yung member natin. So ibig sabihin, si 2.08 is a negative axial force. Okay? So ang pag-plot natin dito is pababa din. So that is negative 2.08. Okay? So nasusundan ba? 2.08. Okay? Ngayon, pag tension yan, for example, tension tayo dito. For example, may tension dito. So pataas natin siya do-drawing. Okay? So nagkataon dito sa member natin is, or sa frame na binigay sa atin, compression itong 2.08. So pababa tayo dito. Magpa-plan. Okay? Tapos, kung titingnan natin, sa member natin, wala naman ng ibang existing horizontal forces. Vertical force na yan, no? Yung UDL na yan. Okay? So wala na tayong ima-minus or ipa-plus dito sa negative 2.08. Okay? So therefore, dire-diretso lang yan, magta-travel hanggang sa dulo. Okay? Tapos, next, meron na tayong 2.08 dito. Okay? Baka may magtanong dyan, sir, yung 2.08 na yan, okay, yung 2.08 na yan, kung ipa-plot natin siya dito, compression din siya. So, dapat bababa siya. Okay? Baka ganun yan yung idea ng iba. Okay? So, hindi. Mali yan. Okay? Maling concept yan. Okay? So, ang concept natin dito is that kung ano yung nabuo mong sign convention dito from the very start, okay? Kung ano yung nabuo mong sign convention dyan, ang nabuo na natin na sign convention dyan kasi, to the right is negative. So therefore, ang to the left is positive. Okay? So therefore, ito, nabuo natin siya, na-analyze natin as negative kasi compression siya. So likewise dito, pagdating sa dulo, or pagdating dito, pag nag-travel dito sa member natin na to, pagdating sa dulo, lahat na ng sign convention na susundan is ito. Okay? So therefore, itong 2.08 dito na green is positive kasi to the left. Okay? So I hope naintindihan yun. So therefore, tataas tayo dito and mag-0.
Okay? Okay, so naintindihan ba yun? Naintindihan ba? Okay, so thank you sa mga nag-response. So ganun yung concept pagdating sa actual diagram, okay? Compression, tension, ganun lang. Okay? So dito ka lang mag-a-analyze ng compression tension sa una lang. And kung ano yung nabuo mong sign convention doon, yun na yun. Okay? Usually ito naman siya talaga. Okay. So next, shear diagram tayo. So sa shear diagram natin, meron tayo ditong pababa na 1.387. Okay? So negative 1.387. Tapos, meron tayong resultant dito, di ba? I-resultant mo lang naman to eh. Okay? Or, that is negative 1.387 minus 2 times 5 squared of 13 to, di ba? So, 5 squared of 13 yung length natin dito. Okay? Or yung resultant natin, that is 10 squared of 13. So again, that is negative 1.387. So ngayon natin, negative 1.387. 1.387 minus 10 squared of 13. So that is negative 37. Ano ba yan? May naka-open mic. Okay? Si Dominador ata eh. Oh, sabi yan. Code Dominador ha. So that is negative 37.443. Okay? Tapos tataas tayo dito. Mag-zero na tayo. Okay? So, naintindihan ba? Okay, naintindihan yan. Next, mag-moment diagram na tayo. Kunin mo lang yung area nito. Okay? So, area niyan, area ng trapezoid, that is 1.387 plus 37.443 divided by 2 times 5 squared of 13. Again, area ng trapezoid lang yan. Okay? So, that is equivalent sa 350. Okay? Okay. So, meron tayo ditong moment kanina. Ano? Okay, na-erase kasi natin eh. So, I'm really sorry. So, ito yung moment natin kanina, yung internal force natin sa moment. Okay, or internal moment natin sa C, point C. So, that is 350. So, therefore, ipa-plot natin yan dito sa diagram natin. Pataas siya kasi positive moment siya. Okay, clockwise. Okay, so that is 350. Tapos, ang area nito is 350. Ang area niya is 350. Therefore, bababa tayo dito. Okay? Bababa tayo in a second degree curve kasi ito first degree. Okay? Tapos mag-zero na yan. Therefore, meron na tayong moment diagram. Okay? So, kung babalikan natin yung choices natin, okay? So, ito, maximum moment of the frame shown in K and M. So, maximum moment natin kanina, i-drawing ko lang kanina yung moment natin dito, yung sa isang member. So, ang moment niya kanina is pag ganito, right? Pag ganito, di ba? Tapos bababa dito ng 350. Ito yung 350. Ito yung 351.563. So, therefore, ang maximum moment natin is si 351. Okay? So, that is our answer. 351.56. Okay, next, tatanong sa atin, identify which is the correct moment diagram for the given frame. So therefore, yung given frame natin, drawing ko lang ng maayos. So ito yung frame natin, di ba? Okay. Tapos, sa moment natin dito, is pag ganito, pababa. Okay, yung maximum moment. Maximum moment. Okay, tapos dito, ganyan siya. Okay, ito yung 350 turn natin. 350. Okay? So, yan yung itsura ng ating moment diagram for the given frame natin. So, hanapin lang natin, saan ba dyan? Okay? So, kung titingnan natin, ang pinaka-close na drawing dyan is si letter P. Ayun siya. Ito yung 351 natin. Dito yung 350. Tapos second degree ito. Okay?
So letter B. Okay? So naintindihan ba yung share moment diagram natin dyan? Okay? So naintindihan ba? Hello, hello? So tingnan ko lang para madami akong makita. So naintindihan ba? Okay. So balikan niyo lang yung mga naging on. Parang galit si Armas lagi ano. Bagay na bagay sa pangalan niya. Armas. Okay? So naintindihan ba yun? So I hope naintindihan natin yun. Ano? So para ma-practice natin yung share moment diagram, balikan niyo lang yung mga naging preset niyo. So ipak-practicean niyo lang yun. And ito na advice ko, friendly reminder lang. Baka ubusin niyo yung time niyo mag-review for share moment diagram. Okay? Friendly reminder, wag. Okay? Huwag niyo masyadong ubusin ang time niyo mag-review for share moment diagram. Kasi yung share moment diagram, dapat from mechanics nyo pa lang, dapat master niyo na siya. Okay? So, ang mainly dapat na i-focus natin is yung mga involved talaga na topics pagdating sa structural theory natin. Yung mga deflections, and syempre yung mga indeterminate solutions natin. For example, yung MDM tapos 3ME. Okay? Yung share moment diagram naman, lalabas at lalabas yan sa dugo nyo pagdating sa exam. So kung kabisado nyo naman talaga dati pa ang share moment diagram, lalabas at lalabas yan sa veins nyo later on pag mag-exam na kayo. Napipressure lang kayo siguro, kaya minsan nagkakamali pa rin. Pero yun lang. Konting practice lang dito tapos i-focus nyo na yung mga talagang mabibigat ng topic. Okay. So mag-break lang tayo ng 2 minutes tapos 2 minutes lang. Nabilisan lang na break 2 minutes kasi alas 3 na eh. So break lang tayo ng 2 minutes tapos punta na tayo sa mga binigay ko sa 3ME tapos MDM. Okay? Bakit ganyan yung mukha nyo? Nag-iisip kayo? Okay. Gagawin ko kayo. Sige. 2 minutes. Kayain ko lang din yung ating mount. Alam niyo yung kanta ni Parokya? Joke lang. Kaya niya yan. Ayaw. Sorry. Pag pagod na kayo mag-review, pakinggan niyo lang yung mga kanta ni Parok. Huwag yung masyadong i-burn out sarili sa review. Ito lang, sa akin lang kasi. Lalo na nung nag-PPA na kami. Mas importante sa akin ang tulog talaga. Kasi pag wala kang tulog, pag inaantok ka, wala talagang papasok sa utak mo eh. So yun, pag kailangan nyo ng rest, magpahinga lang kayo. Huwag kayong mahiya sa sarili nyo. Pwede na tulog. Problema mo na yan kung hindi mo i-manage ng maayos yung pagtulog mo. Magpahinga sa kanya. Sino ba to, Armas? I-manage yung mabuti yung oras nyo. Pag pagod na, sleep lang ng konti lang. Mga 1 minute, gano'n. So, alam mo, 30 minutes. Yung 30 minutes tulog, makakatulog na yun. Maliho na pindot ko kanina. Yung business yun. Ayun lang. Ayun lang, King Joshua.